Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kapuntos, at sa araw na ito ang ating tampok na video ay yung tinalaki ni Brother Tata before about sa 1.5.18. Isa ito sa mga may init na issue sa pagitan ng Roman Catholic Church at ng Seventh-day Adventist, kung saan patungkol sa paglabag ni Kristo sa araw ng Sabat. Yun ang sinasabi, sinira niya ang araw ng Sabat. Ano ba ibig sabihin nun? Yan ang ating i-replay sa araw na ito. At si Brother Tata ang papaliwanag. So, simulan na po natin. Na nilabag ni Jesus ang utos ng Diyos. So, ang sagot niya, ginamit niya ang Juan. Sandali lang kay Pinay paano ba ito makuha kung sa... So, ginamit niya ang Juan. Sandali lang, Brother John Dohade, hindi natin mabasa lahat. Dahil may hindi pa rin. Paano tanggalin yung sa kabila, Brother John Do? Ano yan ba da? Yung nasa kabila, yung mga ito na lang siguro. Hindi naman makita natin na yung sa kabila natin na may ano ito ma-adjust. Ito na lang. Hindi natin mabasa, Brother John Do, dahil may Nakikita naman sa screen ba da? kita lahat sa screen, pero sa akin dito, sandali lang. Sa akin hindi. Sandali lang, ha? Ito ka, sandali. Balik tayo dito, kita dito. Kita, Brother John Do, ha? Sandali lang, ha? Ating makita ang pagbasahin natin. Dito na lang siguro. Dito pa rin makita. So, isa sa mga ginamit tanong na totoo ba yung sabi ng mga safety na ang ating Panginoon Jesus ay nilabag niya ang utos ng Diyos. So, sabi niya, yung pinukot natin, yung Juan 5, 16, 18, hanggang 18, pero 17 lang siya. Problema dito, Brother John Do. Paano natin makuha dito, di natin mabasa kay may nakakalipod. Sabi nito, dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. So, una, nilabag, ha? May nilabag natin Panginoon Jesus dahil nagpagaling siya sa panahon sa araw ng pamamahinga. Nagpagaling siya ng may sakit. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy gumagawa hanggang ngayon. So, pinantor ng ating Panginoon Jesus na kahit ang kanyang Ama ay nagawa sa araw ng Sabat hanggang ngayon. At gayon din ako, lalo na pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay si Jesus ay nakasalimbong sapagkat hindi lamang niya
nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at pinapantay at gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. So dalawang, sabi nila paratang. Granting without admitting, nga para sa ganaan, sabi ni Bacalaris, sino ba ang nagsabi nito? Ang mga Hudyo. Ibig ba sabihin, ang pinalawaan ng mga Hudyo, ang mga safety, ang mga Hudyo, at hindi nilang pinalawalaan ang ating Panginoon Sus. Dali lang. Dito, dali lang, brother, yan, okay. May distraction. So, yon ang argumentong butas ni Bacalaris, granting. I-confirm na sa ating Panginoon Sus na kahit kang kanyang ama nagawa panahon sa araw ng Sabat at pati siya nagawa. Pero sabi niya, paratang lang yun. At yun ang paratang ng mga Hudyo. Kalimutan ni Bacalaris, yung mga Hudyo ay Sabat keeper yun. Kasama niya yun. O, di ba? Granting nga, paratang. Hindi totoo. Dahil sabi niya, si Juan lang po siya, parang kanyang kapitbahay. Sulat ni San Juan, parang, sa totoo lang narito si San Juan, ano ang naganap o nangyari sa pagitan ni Jesus at sa mga Hudyo, yun ay sinulat ni Apostol John sa kanyang gospel. Siya, reporter siya nito. Ano ang nangyari o naganap pagitan ng ating Panginoon Jesus at sa mga Hudyo. Pero sabi niya, paratang yun, hindi yung totoong nilabag ng ating Panginoon Jesus. Okay, granting na paratang lang yun. Pero pag ang karugtong, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama. Ibig ba sabihin hindi yun totoo? Paratang lang yun, sabi ng ating Panginoon Jesus nga ang Diyos ang kanyang ama dahil itnaturang talata para ni Bacalaris o sa mga SD, paratang lang yun, hindi totoo. Dahil karugtong yun ang sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at ipinapantay gayon, ipinapantay pa ang kanyang sarili sa Diyos. Ibig ba sabihin, parating din yun? Hindi naman siguro. Ay huwag niyo sabihin na yung nilabag ni Kristo ang araw ng pamahinga, paratang lang yun. Pero yung nagsabi siya, sinasabi niya ang kanyang, ang ama, ang paniyang, ang Diyos, ang kanyang ama, ay paratang din. Totoo naman yun. Diba? So kung tingnan natin, dalawa ang kaso nito. Una, rebellion. Nilabag ni Jesus ang kanyang, ang kautusan ng mga Hudyo. Bago natin magpunta tayo yung anong klaseng utos. Pangalawa, yung pagtataksil o treason or piracy, yung pandarambong na ipinapantay ang kanyang sarili sa kanyang ama bilang Diyos na hindi kayang tanggapin ng mga Hudyo. So, kung paratang yun, so hindi totoo na nilabag ng ating Panginoon Jesus. Pero ang sulat ni San Juan, nilabag ni Kristo na Jesus ang araw ng pamamahinga. So ating panaliwalaan, si Juan, hindi si Bacalaris. Ngunit may follow-up siya, kung totoong nilabag, malinaw naman sa Mateo 5:17, so huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta ng naparito ako, hindi. Paano yun naimakan? Ano yun, Brother Jondo? Diba nalang memorize natin? Ano yun, tanggalin ito? Try natin. Ano yan, brada? Yung sa kabila, may nagkasilimbong yung ating, humingi ako ng tulong sa aking anak, kaya ba niya itong itanggalin? Di natin mabasa lahat dahil may sa likod. Kahit pa i-click natin dito, hindi siya yung ating i-zoom, hindi pa rin makita. Basahin ko na lang, brada. Pakibasa na lang, Brother John Doby, dahil hindi natin mabasa dito. Sabi dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon,
kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Malinaw na yon, ha? Malinaw yun na hanggang natutupad ang lahat. Kung tingnan natin ang komentary sa Henry commentary yon, ito Brother John Doyle, lang natin na record. Pakibasa na lang kahit diretso na lang dito sa The Prophets, Brother John Do. Okay, the prophets. Yan na lang. Okay. Teka, wait lang ha. Basahin ko muna dito ha. Okay, ganito sinasabi. The prophets, the books which the prophets wrote. These two divisions here seem to comprehend the Old Testament, and Jesus says that he came not to do away or destroy the authority of the Old Testament, but to fulfill, to complete the design, to fill up what was predicted, to accomplish what was intended in them. The word fulfill also means sometimes to teach or to inculcate. Colossians 1:25. The law of Moses contained many sacrifices and rites which were designed to shadow forth the Messiah. See the notes at Hebrew 9. These were fulfilled when he came and offered himself a sacrifice to God. So, si Jesus ang katuparan para pa-fulfill niya. Kung tingnan natin, fulfill also means sometimes to teach or to inculcate sa to itatanim. Ano ang tamang utos. So, ito isa yun sa sandali lang. So, ating ipaliwanag mamaya, isa pas ginamit niya na ang katikisim natin, sarili nating aklat, ya dapat sundin natin. Hindi yung mga Hudyo. O safety, sundin ninyo ano ang nasa aklat ninyo. Ya, ang imprimatur pa si Cardinal Ratzinger, si Pope Benedict XVI. Pakibasa, Brother John Do, sa ginamit niyang hindi niya, pinuto lang niya. Hindi niya binasa lahat kung ano ang ibig sabihin sa naturang katekism. Ito sinasabi, the gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law. But Jesus never fails to respect the holiness of this day. He gives Diyan lang this... siya, di ba? Oh. Pinutol niya, diyan lang siya. Pero may karugtong, Brother John Do. He gives this law its authentic and authoritative interpretation. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath, which compassion Christ declares the Sabbath for doing good rather than harm, for saving life rather than killing. The Sabbath is the day of the Lord of mercies and a day to honor God. The Son of Man is Lord even of the Sabbath. So, malinaw na dapat sino ang may dapat sundin kung anong dapat gawin sa araw ng pamahinga, araw ng Sabat. Hindi ang tao. Yun ang tinutukoy sa sulat ni San Marcos na pag magbasa si Bacalares, lahat ng mga SD, hindi pa rin nila tapusin pagbasa, Brother John Do, putulin nila, di ba? Pakibasa, Brother John Do. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang Diyan lang tao. sila. Patuloy. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. So, hindi nila tapusin pagbasa yung hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamahinga dahil sa masalungat na pag-ilitra por litra natin. Sinabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamahinga para sa kabutihan ng tao. May nagtanong sa kanya, Pastor, mabasa ba sa entire Old Testament na si Abraham, si Adan ay pahinga sa araw ng Sabat, yung ikapitong araw? Anong sagot ni Bacalares? Ito. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamahinga para sa ikabubuti ng tao. Si Adan at si Abraham ay tao,
ginawa ang araw ng Sabat para ikabubuti ng tao, pero hindi niya pusin pagbasa na hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamimigay. Bakit? Kung balikan natin ang catechism, dapat si Jesus ang dapat, ang may gusto, siya ang dapat sundin kung ano ang dapat gawin sa araw ng pamimigay. Pero ang mga Hudyo ang sila ang ginawa na nila ng batas. Kung tingnan natin, kung para sincero si Bacalaris na panalawaan niya ang katikisim ng Simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church, yung 2173. Bakit niya hindi binasa niya lahat? Bakit hindi niya binasa yung 2174 at saka 2177 at saka 2178? Di ba? O pakibasa ng 2174, Brother Jando. Jesus rose from the dead on the first day of the week, because it is the first day. The day of Christ's resurrection recalls the first creation, because it is the eighth day following the Sabbath. It symbolizes the new creation ushered in by Christ's resurrection. For Christians, it has become the first of all days and the first of all feasts, the Lord's Day. He Koryaki Himera, Dies Dominica, Sunday. We all gather on the day of the sun, for it is the first day after the Jewish Sabbath, but also the first day when God, separating matter from darkness, made the world. And on this same day, Jesus Christ our Savior rose from the dead. So malinaw, the Lord's Day, Koryaki Himera, Dominica. Isa sa mga reels ni Bacalaris na ang safety, yung pahayag o Revelation 1:10 na mabasa, Koryaki Himera, Dominica. Sabi nila, Sunday yun at first day of the week. O first day of the week yun, bakit yung four gospels, walang mabasa, Koryaki Himera, Dominica. Di ba? So, yun ang palusot niya. Pero iba na yung topic ko yun ng ating ating sagutin. So malinaw, pinaliwanag sa 2174 na ang Lord's Day pala, Koryaki Himera, Dominica, Sunday. Ang tanong, bakit hindi ito binasa ni Bacalaris? Lalo nang sa diretso na lang sa Brother Jando, 78 na lang. This practice of the Christian assembly dates from the beginnings of the apostolic age. The letter to the Hebrews reminds the faithful not to neglect to meet together, as is the habit of some, but to encourage one another. Tradition preserves the memory of an ever timely exhortation. Come to church early, approach the Lord and confess your sins. Repent in prayer. Be present at the sacred and divine liturgy. Conclude its prayer and do not leave before the dismissal. We have often said, this day is given to you for the prayer and rest. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Anong araw? That the Lord has made. Let us rejoice. Araw ng linggo. Yeah, sabi nito, this practice of the Christian assembly dates from the beginnings of apostolic age. Mula pa sa mga apostolis, Bacalaris, ang mga apostolis ay nagsamba na sa araw ng linggo. Pero hindi niya binasa. Kung sincero siyang ginamit niya at yung Catechism 73, 2173, pero hindi niya pinutol niya para lang siya makascore o makapanglinglang o makapangloko. Yun ang dahilan nga ating siyang bubukingin. Kung tingnan natin, kung ating tandaan, ang mga Hudyo, Judaism, sila po ang kinikilalang first chosen people of God at sila ang binigyan ng 10 Commandments. Ngunit yung 10 Commandments na binigay ng Diyos through Moses, ginawa nilang 613 kabatas. Kung basahin natin the 613 refers to the 613 Jewish commandments.
and then extracted from the Old Testament. So, ibig sabihin, kung ang mga Hudyo, mayroon silang moral law o divine law, mayroon pa silang ceremonial law. Kung ating basahin, what is the difference between the ceremonial law, the moral law, and the judicial law in the Old Testament? So, bilang isang state religion, ang Israel, mayroon silang judicial law or civil law. Naalala ko lang yung nakabisita si Warren B. Cyril dito sa Usamis, yung regular namin dito na public preaching. Isa sa ginamit ni pagtanong niya ni Warren B. Cyril, yung 2173, na sabi ninyo, nilabag ni Kristo ang batas, ngunit sarili niyong catechism, hindi niya nilabag. At sinunod pa niya, faithfully. Pero, sagot natin, sa batas ng Diyos, hindi niya nilabag. Ngunit sa judicial law at civil law or civil law, bilang state religion, katulad ng mga Islamic countries, state religion sila. Kung ano ang panampalataya nila, ganoon din ang kanilang civil law or judicial law. So, yun ang nilabag ng ating Panginoon Jesus sa Juan 5:16 hanggang 18, yung judicial law nila or civil law. Halimbawa, sa Old Testament, sa Exodo 35, 1 hanggang 3, na makita lang kayo, mahuli lang kayo, nga nagparikit ng apoy. O, pakibasa na lang, Brother John, no? Tinipon ni Moises ang buong mamamayan ng Israel at sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Sa loob ng 6 na araw gawin ninyo ang mga gawain ninyo, pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo dahil banal ang araw na ito at para ito sa Panginoon. Ang sino mang magtrabaho sa araw na ito ay papatayin. Kaya huwag na huwag kayo magtatrabaho kahit na magsindi ng apoy sa bahay nyo para magluto sa araw na yon. Yun. Ang tanong, kahit yung pagsindi ng apoy sa bahay para magluto sa araw ng Sabat, ano ang hatol? Papatayin. Ibig sabihin, yung papatayin ang hatol sa araw ng Sabat, hindi yun divine law, hindi yun nasa Ten Commandments nga, huwag kayong papatay. Pero nagawa sila nga sumasalungat na Ten Commandments. Di ba? So, hindi maituturing yung divine law is isang civil law ron or judicial law. Judicial law, bilang state religion sila, ibig sabihin, ang mga Hudyo, nagawa sila ng batas ng death penalty. Kahit sinong magsindi lang ng apoy sa araw ng Sabat, pag mahuli, papatayin, ay hindi yun may tuturing nating divine law or moral law. Yun ang civil law nila. Isa pa, patulad ni Maria Magdalena, nahuli nilang nangangalunya, di ba? Anong hatol? Babatuhin nila hanggang mamatay. Swerte na lang si Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena, dahil nandyan si Jesus, ipinaharap kan Jesus. Ayon sa San Juan 8:3 hanggang 5. Dinala natin basahin. At sa isa pang batas nila, sa araw ng pamahinga, bawal ang mamimitas. Dito, isang araw ng pamahinga, dumaan si Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon. Kaya sila'y kumukuha ng mga butil at ng trigo, kumain iyon. Kumain iyon. Nang makita ito ng mga presyo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Diba? So, kahit yung pagkuha ng trigo, bawal. Pero yun ang tanong natin sa lahat ng mga, kahit sinong mga SDA preachers o pastors. Noon pa, saan natin mabasa na sa araw ng Sabat o ikapitong araw, ang mga apostoles pumasok sa sinagoga sa araw ng pamamahinga o araw, ikapitong araw. Kahit si Bacalares, may nagtanong niya sa kanyang tanong pastor, ng pangutan na pastor, anong ginamit niya? Gawa 13:44. Ang tanong, yung 12 apostles, si San Pablo ang sagot.
dahil alam nilang walang mabasa kahit. Pero sa panahon ng araw ng Sabat, ang mga apostolos nandun sa bukirin ng trigo. Wala sila sa sinagoga. At nilabag nila ang utos o batas ng mga Hudyo na bawal mangunguha o maglimitas ng trigo panahon sa araw ng Sabat. Isa pa, kahit pa yung pagaling ng may sakit, isa ang ating Panginoon Jesus, ayon sa Mateo 12:9 hanggang 12. Nakita ng mga presyo ng ating Panginoon Jesus ay nagpagaling ng may sakit. Para sa ganda, ating basahin na lang. Pagkaalis ni Jesus sa puok na iyon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado, ang isang kamay. Naroon din ang isang taong naghanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, naayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung sa araw ng pamamahinga o Sabat? Sumagot si Jesus, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, si Kristo ang dapat sundin kung ano ang dapat gawin sa araw ng pamamahinga. Pero ang mga Hudyo, para sila bawal kahit magpagaling ng mga sakit. Kahit pa ang pagbuhat ng higaan. Ayon sa Juan 5:9 hanggang 10. Diba? Na huli lang nila ang isang taong napagaling ng ating Panginoon Jesus sa araw ng Sabat na binuhat niya ang kanyang higaan, bawal na yun. Para sa kanya. So yun ang tinutukoy natin na nilabag ng ating Panginoon Jesus ang kanilang kautusan, yung tinatawag na judicial law or civil law bilang state religion. Hanggang ngayon, state religion pa rin ang mga taga-Israel. Yun ang katuparan, sabi ni Jesus kanina, yung Catechism 721-73 at yung Mateo 5:18, 17-18, ito ang katuparan, Brother Jando, pakibasa na lang, Brother Jando. Kolosas. Okay, ito sinasabi sa Kolosas. Kaya't huwag na kayo magpapasako pa sa anumang lituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang na mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. So, yun. Yun ang isinalaysay sa karugtong na binasa ni Bacalaris na Catechism, di ba? Na hindi niya pinutol, na hindi niya tinapos para lang makapangloko. At yung sa Juan, as Mateo 5:18, ito ang katuparan, yung patungkol sa kapistahan, sa bangbuhan o sa araw na yun ang itinuturing nilang ang mga ceremonial law. Yung mga kapistahan, yun mga kapatid, dahil ang mga Hudyo, may ceremonial law sila at judicial law at malikan at yung moral law na Ten Commandments. So, kung tingnan natin sa Mateo 12:3 hanggang 5, pinatunayan na ng ating Panginoon Jesus kahit pa magtrabaho tayo o magawa tayo sa araw ng pamamahinga, kahit pa labagin natin ang kautusan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga, ay hindi po tayo makasala. Pakibasa, Brother John. Yung Mateo 12. Okay, datapot sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya? Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya, ni ng mga kasamahan niya, kundi ng mga saserdote lamang.
O hindi ba ganyo nabasa sa kautusan kung papaanong sa mga araw ng Sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nangagkakasala? So malinaw, Bacalaris. O sino mga SD dyan nakinig? Sino pa ba ang dapat nating sundin? Ang mga Hudiyo o ang mga Sabadista o Sabat keeper o mga SDA o si Kristo? Anong sabi ni Jesus? Kahit palabagin natin ang araw ng Sabat ay hindi tayo magkasala. Kahit pa magtrabaho tayo sa araw ng Sabat ay hindi tayo magkasala. Sabi ng ating Panginoon, dapat sila ang hindi nila, Bacalaris, hindi mo sinunod ang utos ng ating Panginoon. Pero ang santo si yung mga kapatid nating mga SD, wala akong narinig na basahin nila itong Gospel ni St. Mateo sa Mateo 12, 1 hanggang 5. Dahil sumasalungat na. So ang tanong sino po ba ang ating banaluan? Ang mga Sabadista SD ba na labag? May palusot pa nila, Brother Jando, isa sa mga SD na sino ba yung SD na nakabisita sa aming Amansyo? market precinct nasa Amansi Mansuron siya. Pwede ra magpagaling ng may sakit sa araw ng pamahinga sa adlang kapahulay. Sabi nila. O bakit yung mga clinic ng may-ari sa Barista, bakit nakasirado sila basta Sabado? Dapat hindi sila magsirado sa araw ng Sabado. Oh, yung bikiri nila, sirado rin. Yung magpagaling ng may sakit. Ang daming mga SD dito, mga doktor, may mga clinic, pero sa araw ng Sabado ay mag-close sila. Kung pwede, dapat hindi sila mag-close. Pero anong sabi ng Panginoon Sus? Nang dapat tayong sundin si Kristo? Sa lahat ng mga Katoliko, malinaw ang Matthew 12, 13 hanggang 5, at 3 hanggang 5, kahit pa magtrabaho tayo sa araw ng Sabat, kahit pa labagin natin ang utos ng araw ng paminga sa mga Hudiyo, ay hindi tayo nagkasala. So, kailangan magtrabaho tayo sa araw ng Sabat. Yun lang, Brother Jando. Maraming salamat sa atin ang sabi kanina na short presentation lang po ito dahil yung punto-punto lang ating sinagot at saka yung payo niya na Bacalaris, excuse me, nasabi niya, oy, safe day. Sundan ninyo yung libro ninyo. May challenge pa siya nga safe day. So, Bacalaris, kung tunay kayong Kristiyano, kung tunay kayong sumusunod sa batas, sa utos ng ating Panginoon Sus, sundin ninyo ang kung ano ang dapat sundin sa utos ng ating Panginoon Sus. Sabi niya, kahit pa magtrabaho tayo sa araw ng Sabat ay hindi tayo magkasala. At saka, pangalawa, yung sabi nimo nga si Kristo ay hindi nilabag niya ang araw ng Sabat, yung San Juan 5:18, hindi nilabag niya ang utos ng Diyos kon yung moral law. Ang nilabag niya ang judicial law or civil law nga ginawa sa mga Hudiyo na ginawa nila ng batas kung ano ang dapat gawin sa araw ng pamahinga. Pero balikan natin, Marcos, bago tayo mag-extra, balikan natin Marcos 2:27, sinabi rin Jesus, itinakda ang araw ng pamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilika ang tao para sa araw ng pamahinga. Ibig sabihin, ang dapat sundin kung anong dapat gawin sa araw ng pamahinga, si Kristo mismo, hindi ang mga Pariseo, hindi ang mga Sabadista, kung mga SD. Maraming salamat, Brother Jando. God bless us all. Back to you. Okay, thank you sa iyo, Brad. Teka, hindi ko maano yung aking screen. Okay, so yun po ang presentation po ni Brad Tata Rosal at napunit na po yung karton ko. Nako, divine ko talaga.